Napatili siya nang kagyat na lang siyang pangkuhin nito. Napayakap siya rito sa pangambang mahuhulog siya. Sa kubong paghihigaan niya, dinala ito. May papag doon na nalalatag ng kutsyon. Doon siya ibinaba nito. And then he seemed to hesitate as he stood there staring at her. Iyon na ang pagkakataon niya. Ila could see that she was probably being given a chance to get out of a situation that would lead to a lot of complications and possible heartaches. Sa pag-aatubili ni Nico, naroon ang tsansa niya para bawiin ang nakawala niyang katinuan. The fact that he seemed to be hesitating could only mean he must be having second thoughts too. Malamang na nahihinuha rin ito kung gaano kalaking kahibangan ang gagawin nito sa sakali. Habang nagdadalawang isip ito, dapat lang sigurong samantalahin niya iyon. Ang tamang gawin niya ay bumangon mula sa papag at magtatakbo palayo rito. Pero pinanindigan na yata talaga niya ang pagiging hibang dahil sa halip na umalis, inilahad pa niya rito ang mga braso niya. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng pag-aatubili sa mga mata nito. Ilang saglit pa ay sumunod na ito sa kanya sa papag. Once more he kissed her thoroughly, delving into the deepest recesses of her mouth, exploring, feeling, and teasing. At muli ay umakyat ang antas ng init na bumabalot sa kanya. Mabilis ang pagkilos nito. Nagawa nitong alisan siya ng saplot, pati na rin ang sarili nito. It seemed to happen in a blink of an eye. 1 minute, she was fully clothed, and the next instant, she was stark naked. Nakadama siya ng hiya sa pagkakahantad ng katawan niya sa mga mata nito, ngunit mabilis ding naalis doon ang pansin niya. Inagaw na nakakapangos hiningang sensasyong pinag-ibayo ng paglapat, paghaplos ng mga kamay nito sa kanya. Alumpihit siya sa pagkakahiga. Para may pinakaaasam-asam siya na hindi niya lubusang matukoy kung ano. Her body was yearning for something she couldn't fully understand. She just kept writhing and squirming as he continued to stroke and caress the secret places of her body that no man had ever touched before. Hindi pa rin sapat ang pinakamasigasig na paghaplos nito sa kanya. Kahit nga nang sundan ng mga labi nito, ang landas na tinatahak ng mga kamay nito ay hindi pa rin naibsan. O kahit nabawasan man lang, ang malalim na pangangailangang nadarama niya. Parang ang lalo pang sumidhi at nadagdagan iyon. Hindi na siya mapakali. Habol na niya ang hininga niya. Panay ang kilos niya. Gusto niya yata niyang mamilit sa sanhi ng hindi niya maunawa ang pakiramdam. Carefully, he positioned himself, and then ever so slowly, he started to make her his. Nakagat niya ang labi niya, hindi lang dahil sa hapding nagpalandas sa kanyang sensitibong kalamnan, kundi mas dahil sa sidhi ng init na idinudulot ng pagiging isa ng kanilang mga katawan. The pleasure was so intense, she could barely breathe. Hindi agad gumalaw ito. Tila binibigyan nito ng pagkakataon ang katawan niya na masanay sa panghihimasok nito. Si Ila na ang nainip. She started screaming once more. It was only then that he started moving. Slowly, carefully, he trusted into her. At muli ay tila tinangay ng nakakawindang na sensasyon ang katinuan niya. Acting purely on instinct, she matched his rhythm, meeting his thrusts. Ramdam niya ang matinding kasiyahang nananalaytay sa kanyang katawan. Halos mapasigaw na siya dahil doon. She clutched his arms as she slowly felt herself being pulled towards a place she had never been to before. Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya. Wala na rin siyang alam gawin kundi sabayan ang pagkilos nito. And then it came. A flash of pleasure so intense it blew her mind away. She rode the wave as it crested and then she was falling. Nico was right, there with her, catching her and then taking her along for another ride. Matagal na nanatili silang kapwa walang imik. Yakap siya nito at ito naman ay nakatingin lang sa kisame.
Gusto niyang itanong dito kung anong iniisip nito pero nag-aalangan siya. What in the blazes have you done? Hindi umiimik si Miko dahil abala ang konsensya niya sa panunumbat sa kanya. At tama naman iyon. Ano bang ginagawa niya? He must be the world's greatest fool or jerk or maybe both for him to do what he did. Alam na niyang babalik na sa bansa ang kasintahan niya. Iyon ay isang pangyayari noon pa na niyang pinananabikan. Nakakapag-isip na rin siya at napapagpasyahan niyang mahal pa rin niya si Irene. Kung ganoon, bakit nandun siya sa sitwasyong iyon ngayon? Ano bang nararamdaman niya para kay Ila? Hindi niya direktang matukoy. He felt something for her. Of course, hindi sila hahantong sa ganoon kung wala. Ang kaso ay may Irene na siya at hindi naman siyang tipo ng lalaking kayang magmahal ng dalawang babae. Kaya hindi niya tuloy malaman kung anong nadarama niya. Naglaro sa diwa niya si Irene. She had been his girlfriend for close to 5 years. 5 taon. At 1 taon pa lang itong wala sa papalitan na ba niya ito? Oh brother, damn Punch and that stupid bet they made. Damn him for having an overblown ego that wouldn't accept defeat. Kung nanahimik na lang siya noon, kung hindi siya nakipagpataasan ng ihi kay Punch, wala siyang problema ngayon. He wanted to do the right thing. Iyon ang rason niya noon sa sarili. Pero ano ba ang right sa ginagawa niya? Parang mas wrong pa nga iyon kaysa sa balak sanang gawin ni Punch. Ayaw muna niyang mag-isip. Sumasakit ang ulo niya. Parang gusto nang sumabog niyon sa dami ng pinoprosesong impormasyon. Tinatablan din siya ng husto ng panunumbat ng konsensya niya. Ang tanging kaya niyang gawin ay ang yakapin si Ila. What now? Nanggugumiit sa kanya ang katanungang iyon pero wala siyang maapuhap na kasagutan. We should go. Ayokong gabihin tayo sa daan. Sabi niya pagkalipas ng mahabang sandali pa ng pananahimik. Hindi niya tiningnan si Ila nang magsalita siya. Parang hindi niya kayang gawin iyon. Magbibihis na ako, sagot nito. You go right ahead. Bumangon siya, hindi pa rin tumitingin dito. Dinampot niya ang mga saplot niyang nagkalat sa sahig, saka siya nagtungo sa bahagi ng kubo na natatabingan ng sawali. Nagsisilbing batalan iyon. Doon na siya nagbihis. I'll wait for you outside. Sabi niya pagkatapos niyang magbihis, saka siya tumuloy sa labas. Mabigat na mabigat ang kalooban ni Ila. Bakas na bakas niya sa mga kilos ni Miko na nagsisisi ito sa nangyari sa kanila. Malamang naabot-abot ang pagbatikos nito sa sarili. Ganon din ang gusto niyang gawin. It takes two to tango, as the saying went. Kung hindi siya nagpadala sa gusto nito, hindi mangyayari iyon. So the fault lay not just on Miko, but on her as well. Nagbihis na agad siya nang iwan siya nito. Pagkatapos ay sumunod na rin siya sa labas. Naabutan niyang nakaupo ito sa ilalim ng isang mayabong na puno. I'm sorry, anito sa kanya. I acted. Don't be, sabad niya. Pareho tayong may kasalanan sa nangyari. I'm not referring to what happened. Paglilinaw nito. I'm saying sorry for the way I've just acted. I guess I was just a bit overwhelmed. Overwhelmed o nagsisisi? No. Napatayo ito. Saka siya sinaklot nito sa magkabilang balikat. Hindi ako nagsisisi, I swear. Napalunok siya. Bigla kasi ay parang gusto niyang maiyak. Buo kasi ang paniniwala niya kanina na sising-sisi ito sa nangyari. Overwhelmed is the word. Kinabig siya nito at niyakap at sapat na iyon para mapayapa ang kalooban niya. But I meant it when I said I want to get going. Hindi ko gustong gabihin tayo sa daan. So, shall we go? Anito nang ilayo na siya nito. Tumango siya. Masaya na ulit siya. Kumaway pa si Ila sa palayong sasakyan ni Miko. Hindi niya tiyak kung nakatingin ito sa rear view mirror at nakikita siya nito.
She just felt the urge to wave at him. Kahahatid lang nito sa kanya galing ng farm. It had been a long day and a lot of things that happened. Dapat ay lobat na siya pero taliwas doon ang nararamdaman niya. Parang ang bagong karga pa ang baterya niya. Sa sasakyan ay tuluyan ng napalis ang bigat ng kaloobang bumalot sa kanya nung nasa kubo pa sila. Makwento na uli kasi si Miko. They talked about a lot of things. Nagbibiroan na uli sila. Ang hindi pa lang nila natatalakay ay kung ano ba nga ang paroroonan ng relasyon nila pagkatapos ng namagitan sa kanila. Mukhang pareho pa nilang ayaw pag-usapan iyon. Gayunpaman, masigla na uli ang pakiramdam niya. At tuluyan na rin siyang inamin sa kanyang sarili na mahal na niya si Miko. There was really no stopping the feeling once it had taken hold. Hindi man ito sinabi sa kanya ng mga katagang inaasam niyang marinig, nababasa naman niya sa kilos nito ang pagtatangi nito sa kanya. Maybe she could just believe in the saying, action speaks louder than words. Nang lumiko na ang sasakyan at hindi na niya matanaw iyon, ay saka lang siya tumigil sa pagkaway. Masaya ka ata? Nilingon niya ang nagsalita. Oh, Punch, ikaw pala. Aniya, lulan ito ng motorsiklo pero nasa akto ito ng pagbaba mula roon. Kumusta na? Tanong nito. Ayos lang naman, ikaw? Okay lang, pero mas magiging okay siguro kung mayayaya kita. Saan? Kahit dyan lang sa sentro. Ang tinukoy nito ay ang maliit na commercial center na nasa loob din ng subdivision. Pasensya na pero pagod kasi ako eh. Mabilis na tanggi niya. Ilang saglit na nanatiling nakatingin ito sa kanya. Para siyang kinikilatis nito na hindi niya mawari. Nakakailang iyon. Blooming ka nga talaga, no? Sabi nito. Hindi naman. Huwag ka nang tumanggi dahil totoo naman ang sinasabi ko. Si Miko ba ang dahilan? Kung siya man ay wala na ring pakiroon. Ang sarap sanang iyon ang isasagot niya pero nagtimpi na lang muna siya. Pinairal niya ang kagandahang asal kahit pa nga tila hinihingi ng pagkakataon na bastusin niya ang kausap niya. There was really something about this guy that did not sit well with her. Mukhang malayo nang nararating ng kaibigan kong yun komento nito. Ngumiti siya, may halong asim ang ngiting iyon. Kung sa bagay, may itsurang isang yon, mahusay pang mambola. Patuloy nito. Tila hindi ito marunong makahalatang naiinis na siya rito. Pambobolang specialty ng kumag na yon. Marami na nga siyang... Alam mo, Punch, galing kasi ako mula sa biyahe. Pagod ako kaya kung pwede mauna na ako sa'yo. Sabad niya bago pa siya maubusan ng pasensya. Tumingin na naman ito ng mataman sa kanya. Tila inuuri siya. Yeah, sure. Nito. Lumulan na uli ito sa motorsiklo nito. Saka nito binuhay ang makina niya. Kapag kuwan ay pinaharurot na nito palayo ang sinasakyan nito. Asshole? Hiyaw ng isip niya habang nakatingin siya sa papalayong lalaki. Ila should be happy. Galing uli sila ni Miko mula sa pamamasyal. Ilang araw pagkalipas sa mga namagitan sa kanila ay naging regular na uli ang paglabas-labas nila. Ngayon ay sa isang theme park sila nagpunta. Nabanggit kasi niya rito na hindi pa siya nakakapasok sa theme park kaya nagyaya ito roon. Nag-enjoy naman sila sa pagsakay sa mga rides at masaya naman sila nag-uusap habang magkasama. Pero may kung anong bumabagabag sa kanya. May mga pagkakataon kasi na kapag kausap niya ito ay biglang tila nawawala ang atensyon nito sa sinasabi niya. He seemed distracted. Halata niyang kailangan nitong gumawa ng extra effort para ibalik ang pansin nito sa kanya. Kaya nga siguro hindi buo ang kasayahang nadarama niya kahit maghapon silang magkasama. Pag-alis nito ay may kahungkagan siyang nadama. He was with her but it was like his mind was somewhere else. Naisip niyang baka pagod lang ito. Pinilit niyang maghagilap ng katwirang katanggap-tanggap sa kanya.
Kasunod ang pagbuga ng malalim na hininga ay itinuloy na niya ang pagsasara ng gate. Saka siya umakmang lalakad papunta sa bahay. Hello there. Oh no, napaungol siya sa isip nang makilala niya ang tinig ni Punch. Hello, sinikap niyang ngumiti kasabay ang pagganti ng bati nito. Siguro naman ngayon ay pwede na kitang iyaing mag-snack. Nito. Sorry ha, kasi don't tell me pagod ka dahil kakatapos nyo lang mag-date ni Miko. Sabad nito. Madalas kayo magkasama, no? Kayo na ba? I don't think it's any of your business. Hindi na niya napigilan ng pagtataray. Sige, pagod talaga ako at... Oh, but I think it is my business to find out. Ipinangangalandakan ni Miko na kayo na nga. Gusto kong makasiguro bago namin ibigay sa kanya ang perang napanalunan niya. Napatda siya. Ano ba pinagsasasabi nito? Pera? Yeah, we made a bet. Oops, tinuto pa nito ang bibig. I shouldn't have say that. Nito na halata namang kunwari lang iyon. He meant to say what he said. Pinalisikan niya ito. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya na hindi na ipagkakaila ang galit sa kanyang tinig. Eksaheradong humugot ito ng hininga. Well, siguro nga'y may karapatan kang malaman. Mamaya niyan ay kung ano-anong buladas na ni Miko ang pinaniniwalaan mo. Kawawa ka naman. Saad nito. Bakit ako kawawa? Malumanay na tanong niya, bagaman bakas sa himig niya ang galit na tinitimpi niya. Tinitigan siya nito. It's obvious you have something to say. Now say it. Paangil na utos niya. Okay, kung ganyang mapilit ka, edi sasabihin na po. Pagkatapos nito magsalita, ay parang gusto niyang magsisi na inudyokan pa niyang magtapat ito sa kanya. What he said made her blood curdle. It also made her feel like she was the world's greatest sucker. Paano mo naman na sigurong nagsasabi ng totoong ungas na yan? Malamang naisipin mong niloloko lang kita. Ani Punch na parang nabasang iniisip niya. But you can see for yourself if you're brave enough to try. Nakasagap ako ng balita na bukas na ang dating ng girlfriend ni Miko. I'll let you know when she'll be here. Iyon ay para makita ng mga mata mo ang pruweba ng sinasabi ko. Is that a deal? Parang nakakaloko ito. I don't make deals with the devil. Nawika tuloy niya. Ba't ako pa naging devil? I'm just the messenger. At mabuti na rin sigurong nalaman mo ang totoo kaysa inaakala mong pinakatinu-tinu at pagkabait-bait ni Miko. So, what is it gonna be? Should I let you know or what? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip ay tinalikdan na niya ito. Hey, wait! Ang kapal na mukha nito, nagtangka pa itong pumasok sa gate. Angil na vodka at chivas ang pumigil dito. Bahala ka. Paanas na lang ang pahabol nito. Manhid ang kalooban niya habang naglalakad siya palayo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.